Sa isang liblib na baryo na napapaligiran ng makakapal na kagubatan at matatayog na bundok, may isang matandang babae na kilala sa tawag na Aling Sela. Siya ay isang mag-uuling. Araw-araw ay pumapasok sa gubat upang magputol ng kahoy, magsunog nito at gawing uling na kanyang ibinebenta sa palengke. Hindi naging madali ang buhay ni Aling Sela. Maaga siyang nabiyuda at wala rin siyang anak na maaasahan. Sa kabila nito, siya ay kilala sa baryo bilang isang mabait, matiyaga at mapagbigay na tao. Kahit kapos sa buhay, handa siyang tumulong sa kapwa, magbigay ng kaunting uling sa kapitbahay o magpahiram ng kaunting salapi kahit hindi sigurado kung ito'y mababayaran. Isang umaga, bago pa sumikat ang araw, maaga nang nagising si Aling Sela. Tahimik niyang inayos ang kanyang lumang itak, tinupi ang sako at isinabit sa kanyang balikat ang maliit na sisidlan ng tubig. Habang naglalakad palabas ng kanyang munting kubo, napatingala siya sa langit. Mukhang uulan mamaya, bulong niya sa sarili, pero kailangan kong magtrabaho. Ang kagubatan ay tila may sariling buhay, ang huni ng mga ibon, ang pagaspas ng mga dahon, at ang mahinang ugong ng hangin ay nagsisilbing musika sa kanyang paglalakbay. Sa loob ng maraming taon, kabisado na ni Aling Sela ang bawat daanan, bawat puno, at bawat lihim ng kagubatan. Ngunit sa araw na iyon, may kakaibang pakiramdam siyang hindi niya maipaliwanag. Habang siya ay abala sa pagpuputol ng kahoy, napansin niyang tila mas tahimik ang paligid. Wala ang karaniwang huni ng mga ibon at maging ang hangin ay tila tumigil sa paghinga. Ano kaya ito? Mahina niyang sabi. Bigla may narinig siyang mahinang ungol mula sa di kalayuan. Nag-alangan siya sandali, ngunit nanaig ang kanyang likas na kabutihan. May nangangailangan ng tulong, sabi niya, sabay hawak sa kanyang itak at dahan-dahang lumapit sa pinanggagalingan ng tunog. Sa likod ng isang malaking puno ng balete, nakita niya ang isang kakaibang tanawin, isang maliit na lalaki na tila nasugatan, nakahandusay sa lupa. Ang kanyang kasuotan ay kakaiba, tila gawa sa dahon at may bahid ng gintong sinulid. Sa kanyang tabi ay isang maliit na babae na umiiyak. Pakiusap, tulungan mo kami, mahina nitong sabi. Napaatras si Aling Sela sa gulat, ngunit agad din siyang lumapit nang makita ang kalagayan ng dalawa. Huwag kayong matakot, sabi niya. Ako'y tutulong. Maingat niyang binuhat ang lalaking nasugatan at inalalayan ng babae. Dinala niya ang dalawa sa kanyang kubo kahit alam niyang ito'y isang malaking panganib, lalo na't hindi niya kilala ang mga ito. Sa loob ng kanyang tahanan, nilinis niya ang sugat ng lalaki gamit ang maligamgam na tubig at mga halamang gamot na kanyang natutunan mula pa sa kanyang ina. Salamat, bulong ng babae. Hindi mo kami kilala pero tinulungan mo kami. Ngumiti si Aling Sela. Hindi kailangang magkakilala para tumulong. Lahat tayo'y tao o kung anuman kayo. Napatingin ang dalawang nilalang sa isa't isa. May kakaibang kislap sa kanilang mga mata. Mabuti ang iyong puso, sabi ng lalaki habang unti-unting nagkakaroon ng lakas. Hindi mo pa alam, ngunit ang kabutihang iyan ay may kapalit. Napangiti si Aling Sela, bagamat hindi niya lubos na naunawaan ang ibig sabihin nito. Kinagabihan, habang nagpapahinga ang dalawa, napansin ni Aling Sela ang kakaibang liwanag na nagmumula sa kanilang paligid. Banayad, ngunit maliwanag. Tila may sariling buhay. Ano nga ba kayo? Bulong niya sa sarili. Ngunit sa halip na matakot, mas nanaig ang kanyang pagnanais na alagaan ang mga ito. Hindi niya alam ang simpleng pagtulong na iyon ay magbabago sa kanyang buhay magpakailanman.
At sa kailaliman ng kagubatan, may mga matang nagmamasid, mga matang hindi lahat ay may mabuting layunin. Nagising si Aling Sela kinabukasan na may kakaibang pakiramdam ng kapayapaan. Ang sinag ng araw ay marahang sumilip sa pagitan ng mga siwang ng kanyang kubo at ang hangin ay tila mas magaan kaysa dati. Sa kanyang pagbangon, agad niyang naalala ang dalawang nilalang na kanyang tinulungan. Mabilis siyang lumapit sa sulok kung saan niya pinahiga ang lalaki at ang babaeng kasama nito. Ngunit sa kanyang pagtataka, wala na ang mga ito. Nasaan na sila? Bulong niya habang nililibot ang maliit na kubo. Bigla niyang napansin ang isang maliit na liwanag sa ibabaw ng kanyang lumang mesa. Isang munting kahon na hindi niya matandaan na pagmamay-ari niya. Ito ay gawa sa tila kahoy ngunit may bahid ng kinang na parang ginto. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay may 3 piraso ng maliliit na bato. Ngunit hindi pangkaraniwan ang mga ito. Ang bawat isa ay may sariling liwanag. Ang isa ay kulay berde, ang isa ay kulay asul, at ang isa ay kulay dilaw, na tila kumikislap sa bawat galaw. Kasabay nito ay may isang maliit na piraso ng dahon na tila ginawang sulat. Aling Sela, mabagal niyang binasa. Kami ay hindi pangkaraniwang nilalang. Kami ay mula sa angkan ng mga duwende na naninirahan sa kailaliman ng kagubatan. Kami ang iyong tinulungan kagabi. Napaupo siya sa gilid ng mesa, hindi makapaniwala. Duwende, bulong niya. Nagpatuloy siya sa pagbasa. Ang sugat na aking tinamo ay gawa ng isang masamang nilalang na matagal nang naghahangad na maagaw ang aming kapangyarihan. Sa kabila ng panganib, pinili mong tumulong ng walang pag-aalinlangan. Dahil dito, nais naming gantimpalaan ang iyong kabutihan. Napatingin siya sa 3 bato. Ang mga batong ito ay hindi basta-basta. Ang berde ay magbibigay sa iyo ng lakas upang magtrabaho nang hindi agad napapagod. Ang asul ay magbibigay sa iyo ng malinaw na pag-iisip at tamang pagpapasya. At ang dilaw ay magdadala ng kasaganaan. Ngunit gamitin mo ito ng may kabutihan. Napalunok si Aling Sela. Ngunit tandaan, patuloy ng sulat, ang tunay na kayamanan ay hindi nagmumula sa mga bagay na hawak ng kamay, kundi sa pusong marunong magmahal at tumulong sa kapwa. Napatigil siya sa pagbasa. Tahimik niyang pinikit ang kanyang mga mata, tila inuunawa ang lahat. Sa loob ng maraming taon, ang tanging alam niya ay magtrabaho, magtiis at mabuhay sa kakarampot. Ngayon, tila may bagong pintuan na nagbukas sa kanyang buhay, isang bagay na hindi niya kailanman inasahan. Maingat niyang isinara ang kahon at hinawakan ang 3 bato. Kung ito man ay totoo, sabi niya sa sarili, gagamitin ko ito ng tama. Sa araw ding iyon, muling nagtungo si Aling Sela sa kagubatan. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang pagbabago siyang napansin sa kanyang sarili. Habang siya ay nagpuputol ng kahoy, tila hindi siya agad napapagod. Ang kanyang mga galaw ay mas magaan, mas mabilis, at mas maayos. Ito marahil ang kapangyarihan ng berdeng bato, bulong niya. Nang siya'y magpahinga, napansin niyang mas malinaw ang kanyang pag-iisip. Nakagawa siya ng mas maayos na plano kung paano niya mapaparami ang kanyang uling at mapapabuti ang kanyang hanapbuhay. At ito naman ang asul, dagdag niya. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nangyari nang siya'y bumalik sa baryo. Sa kanyang pagtataka, ang mga uling na dati hirap siyang ibenta ay agad na nabili at hindi lamang iyon, may ilan pang nag-alok na bumili ng mas marami pa.
Aling Sela, ang ganda ng kalidad ng uling mo ngayon, sabi ng isang mamimili. Pwede ba akong umorder pa bukas? Napangiti siya, bagamat may halong pagtataka. Salamat po, tugon niya. Habang siya'y naglalakad pa uwi, napansin niyang tila mas magaan ang kanyang bulsa. Hindi dahil ito'y walang laman, kundi dahil ito'y puno na sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon. Ngunit kasabay ng bagong biyayang ito ay may kasamang anino. Sa isang sulok ng baryo, may isang lalaking matagal nang naiinggit sa kanya, si Mang Doro. Isang mangangalakal na kilala sa pagiging sakim at mapanlamang. Mukhang may nagbago kay Aling Sela, bulong niya habang nakatingin sa matanda. Hindi na ito normal. Sa kanyang mga mata, ang kabutihan ni Aling Sela ay hindi inspirasyon, kundi isang bagay na dapat niyang malaman at kung maaari, maagaw. At sa kagubatan, ang hangin ay muling bumigat. May isang puwersa na hindi pa lubos na nawawala. Isang puwersang handang bumalik upang bawiin ang anumang nawala sa kanya. Mabilis na kumalat sa buong baryo ang balita tungkol sa biglaang pag-asenso ni Aling Sela. Ang dating tahimik at halos hindi napapansin na mag-uuling ay ngayon ay isa ng pinag-uusapan. Hindi dahil sa kayamanan, kundi dahil sa kakaibang pagbabago sa kanyang buhay. Parang hindi na siya napapagod, sabi ng isang kapitbahay habang nag-iigib ng tubig. At ang uling niya mas maganda na ang kalidad, dagdag pa ng isa. Parang may sikreto. Ngunit para kay Aling Sela, walang ibang nagbago kundi ang kanyang pagtingin sa buhay. Mas naging maingat siya sa kanyang mga ginagawa, mas naging mapagpasalamat, at higit sa lahat, mas naging bukas ang kanyang puso sa pagtulong sa kapwa. Sa tuwing siya'y kumikita ng higit sa inaasahan, agad siyang naglalaan ng bahagi nito para sa mga nangangailangan, lalo na sa mga batang walang makain at sa matatandang hindi na kayang magtrabaho. Ang biyaya ay hindi dapat itinatago, madalas niyang sabihin. Ito'y ibinabahagi. Ngunit hindi lahat ay natutuwa sa kanyang pagbabago. Sa isang madilim na bahagi ng baryo, tahimik na nagmamasid si Mang Doro. Sa kanyang mga mata ay hindi paghanga kundi pagdududa at inggit. Hindi normal ang ganitong pagbabago, bulong niya sa sarili. May tinatago siya. Isang gabi habang ang baryo ay tahimik na natutulog, dahan-dahang lumapit si Mang Doro sa kubo ni Aling Sela. Ang kanyang mga hakbang ay maingat at ang kanyang mga mata ay mapanuri. Kung may sikreto siya, sabi niya, malalaman ko rin. Sa loob ng kubo, payapang natutulog si Aling Sela. Ang maliit na kahon na naglalaman ng 3 mahiwagang bato ay nakatago sa ilalim ng kanyang higaan. Maingat na binuksan ni Mang Doro ang pinto, halos walang tunog. Dahan-dahan siyang pumasok at nagsimulang maghalughog. "Nasaan na ba iyon?" bulong niya. Ngunit bago pa niya matagpuan ang kanyang hinahanap, biglang umihip ang malamig na hangin sa loob ng kubo. Ang ilaw ng lampara ay kumurap at ang paligid ay tila naging mas mabigat. "Ano to?" Napaatras siya. Mula sa isang sulok, unti-unting lumitaw ang isang anino, hindi ganap na tao, hindi rin ganap na hayop. Ang anyo nito ay malabo, ngunit ang presensya ay malinaw. Ito'y hindi mabuti. Hindi lahat ng lihim ay dapat pakialaman. Isang malamig na tinig ang umalingaw-ngaw. Nanlaki ang mga mata ni Mang Doro. "Sino ka?" Ngunit walang malinaw na sagot. Sa halip, ang anino ay lumapit, dahan-dahan ngunit may bigat sa bawat galaw.
Sa takot, agad na tumakbo palabas si Mang Doro, halos matiisod sa kanyang pagmamadali. Hindi na ako babalik dito. Hingal niyang sabi habang palayo ng palayo sa kubo. Sa loob, nagising si Aling Sela sa kakaibang lamig. Umupo siya at nilibot ng tingin ang kanyang paligid. May kakaiba, bulong niya. Ngunit nang siya'y tumingin sa ilalim ng kanyang higaan, naroon pa rin ang kahon. Hindi ito nagalaw. Mahigpit niya itong hinawakan. Hindi ko hahayaang mapunta ito sa maling kamay, sabi niya sa sarili. Kinabukasan, muling bumalik si Mang Doro sa kanyang bahay, ngunit ang kanyang isipan ay puno ng takot at galit. May nagbabantay sa kanya, sabi niya, pero hindi ako titigil. Sa kanyang puso, hindi na lamang ito usapin ng inggit. Ito'y naging isang layunin. At sa kailaliman ng kagubatan, ang masamang puwersa na unang sumugat sa duwende ay muling nagising. Ang kapangyarihan ay malapit na muli sa akin, bulong nito sa hangin. Samantala, si Aling Sela ay walang kamalay-malay na ang kanyang simpleng buhay ay unti-unting napapalibutan ng panganib. Ang kabutihan ay nagsisimula ng subukin. At ang liwanag na kanyang tinanggap ay may kaakibat na dilim na handang lumaban. Lumipas ang ilang araw na tila payapa ang lahat, ngunit sa puso ni Aling Sela ay may nananatiling pangamba. Mula noong gabing nagising siya sa kakaibang lamig, hindi na siya lubos na mapalagay. Bagamat patuloy ang pag-unlad ng kanyang kabuhayan, dama niyang may nagmamasid sa kanya. Isang presensyang hindi niya maipaliwanag. Isang umaga, habang papunta siya sa kagubatan, napansin niyang tila nagbago ang paligid. Ang mga punong dati tila masigla ay ngayon ay tila tahimik at nagbabantay. Ang hangin ay hindi nakasinggaan at ang mga ibon ay bihirang marinig. Parang may mali, bulong niya. Ngunit hindi siya umatras. Tulad ng dati, pinili niyang magpatuloy. Habang siya'y naglalakad sa mas malalim na bahagi ng kagubatan, napansin niya ang isang bahagi na tila hindi niya pa napupuntahan noon. May isang makitid na landas na natatakpan ng mga damo at baging. Tila lihim na daan na matagal nang nakalimutan. Ngayon ko lang ito nakita, sabi niya. Sa kabila ng pag-aalinlangan, pumasok siya sa landas. Sa kanyang paglalakad, napansin niyang unti-unting nagbabago ang liwanag. Ang araw ay tila natatakpan at ang paligid ay nababalot ng banayad na sinag na hindi galing sa langit. Hanggang sa marating niya ang isang maliit na clearing, isang bukas na lugar sa gitna ng kagubatan. Sa gitna nito ay may isang matandang puno ng balete, mas malaki at mas matanda kaysa sa anumang nakita niya noon. At sa paanan nito, may isang nilalang na kanyang agad nakilala, ang maliit na babae na kanyang tinulungan. Aling Sela, malumanay nitong sabi. Alam kong darating ka. Napahinto siya. Ikaw, kayo ba ang iniwan ng kahon? Tumango ang nilalang. Sa pagkakataong iyon, mas malinaw na niya itong nakita. Hindi lamang ito isang simpleng duwende, kundi isang nilalang na may dalang liwanag at karunungan. Ako si Lyra, sabi nito. At ang aking asawa ay si Oro. Kami ang iyong tinulungan. Nasaan siya? Tanong ni Aling Sela. Siya ay nagpapagaling pa, sagot ni Lyra. Ngunit ako'y narito upang bigyan ka ng babala. Naging seryoso ang mukha ni Aling Sela. Babala? May isang nilalang sa kagubatan na matagal nang nagtatangkang makuha ang aming kapangyarihan, paliwanag ni Lyra. Ito ang dahilan kung bakit nasugatan si Oro at ngayon, nararamdaman naming muli ang presensya nito. Napalunok si Aling Sela. Kinalaman ba ito sa nangyari sa aking kubo?
May nagtangkang pumasok sa iyong tahanan, sagot ni Lyra. At hindi siya nag-iisa. Biglang bumigat ang pakiramdam ni Aling Sela. Ang mga batong ibinigay namin sa iyo ay hindi lamang biyaya, patuloy ni Lyra. Ito rin ay isang responsibilidad. Kapag nalaman ng masamang nilalang ang tungkol sa mga ito, hindi ka nito titigilan. Tulad ni Mang Doro, bulong ni Aling Sela. Napatingin si Lyra sa kanya. Ang kasakiman ng tao ay madaling maimpluwensyahan ng dilim, kaya kailangan mong maging handa. Tahimik na tumango si Aling Sela. Ano ang dapat kong gawin? Lumapit si Lyra at marahang inilagay ang kanyang kamay sa noo ng matanda. Sa sandaling iyon, may mga larawang pumasok sa isip ni Aling Sela. Mga anino, isang nilalang na may mapulang mata at isang lugar sa kailaliman ng kagubatan na tila pinagmumulan ng kadiliman. Ito ang iyong haharapin, sabi ni Lyra. Ngunit hindi ka nag-iisa. Nawala ang mga larawan at bumalik ang tahimik na paligid. Sa tamang panahon, dagdag ni Lyra, kami ni Oro ay muling lilitaw upang tulungan ka. Ngunit sa ngayon, kailangan mong protektahan ang iyong sarili at ang mga biyayang nasa iyong pangangalaga. Paano ko iyon gagawin? Tanong ni Aling Sela. Magtiwala ka sa iyong puso, sagot ni Lyra. At huwag mong hayaang baguhin ng takot ang iyong kabutihan. Matapos ang mga salitang iyon, unti-unting naglaho si Lyra. Tila naging bahagi muli ng liwanag sa paligid. Naiwang mag-isa si Aling Sela sa ilalim ng matandang puno. Ngunit hindi na siya ang dating matandang mag-uuling na walang kamalay-malay. Sa kanyang dibdib ay may bagong lakas. Hindi lamang mula sa mahiwagang bato, kundi mula sa katotohanang siya ay may papel na gagampanan sa laban ng liwanag at dilim. Habang siya'y pauwi, ang hangin ay muling umihip, ngunit sa pagkakataong ito may dalang babala. Ang unos ay paparating na, at ang tunay na pagsubok ay nagsisimula pa lamang. Mula nang makausap ni Aling Sela si Lyra sa ilalim ng matandang puno ng balete, hindi na nawala sa kanyang isipan ang mga larawang kanyang nasilayan. Ang mapulang mga mata sa dilim, ang mabigat na presensyang tila nagmumula sa kailaliman ng kagubatan, at ang panganib na unti-unting lumalapit. Sa kabila nito, pinili niyang ipagpatuloy ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Para sa kanya, ang buhay ay hindi dapat tumigil dahil sa takot. Ngunit ngayon, bawat hakbang niya ay may kasamang pag-iingat. Habang siya'y nag-uuling, mas naging mapanuri siya sa kanyang paligid. Ang bawat galaw ng dahon, bawat tunog ng sanga na nababali ay kanyang pinakikinggan. Ang dating simpleng kagubatan ay tila naging isang lugar ng lihim at panganib. Hindi ako dapat pangunahan ng takot, bulong niya sa sarili. Kailangan kong maging matatag. Ngunit ang tunay na pagsubok ay hindi nagmula sa kagubatan, kundi sa mismong baryo. Isang hapon, habang siya'y naglalakad pa uwi, nadatnan niya ang isang grupo ng mga tao sa harap ng kanyang kubo. Ang ilan ay kanyang kapitbahay, ngunit may mga mukha ring hindi niya pamilyar. At sa gitna nila ay si Mang Doro. Aling Sela, malakas nitong tawag. May gusto lang kaming malaman. Huminto siya, pinipiling manatiling kalmado. Ano iyon? Lumapit si Mang Doro, may pilit na ngiti sa labi ngunit halatang may ibang pakay. Napapansin namin na biglang gumanda ang buhay mo, sabi nito. Hindi ba't dati ay hirap ka pa? Ngayon parang hindi ka na nauubusan. Tahimik na nakinig si Aling Sela. Hindi naman masama ang umasenso, dugtong pa ni Mang Doro. Pero sana ibahagi mo naman sa amin kung paano. May mga bulungan sa paligid. Ang iba ay tila curious, ngunit ang iba ay halatang naaakit na rin ng pagdududa. Huminga ng malalim si Aling Sela.
Walang sikreto, mahinahon niyang sagot. Nagtrabaho lang ako ng maayos at naging mas maingat sa aking ginagawa. Ngunit hindi kumbinsido si Mang Doro. Ganun lang? Tanong nito. Wala kang ibang itinatago? Naramdaman ni Aling Sela ang bigat ng sitwasyon. Alam niyang hindi siya maaaring magbunyag ng katotohanan. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para na rin sa kaligtasan ng mga duwende. Kung ano ang meron ako, sabi niya, ay bunga ng sipag at pagtitiyaga. Kung gusto ninyo, maaari ko kayong turuan kung paano mag-uuling ng mas maayos. Sandaling natahimik ang mga tao. Ang ilan ay tila napahiya, ang iba naman ay napaisip. Ngunit si Mang Doro ay hindi pa rin nasiyahan. Hindi ako naniniwala, malamig nitong sabi. May tinatago ka. Sa sandaling iyon, tila bumigat ang hangin. May kakaibang presensya na muling naramdaman ni Aling Sela. Ang parehong lamig na kanyang naranasan noong gabing may pumasok sa kanyang kubo. At sa likod ni Mang Doro, sa isang aninong hindi napapansin ng iba, may bahagyang paggalaw. Isang anyong hindi ganap na nakikita. Napatingin si Aling Sela roon, at sa isang iglap, nagtagpo ang kanilang mga mata, mapula, malamig, at puno ng galit. Agad niyang napagtanto. Hindi lang siya, bulong niya sa sarili. Ang kasakiman ni Mang Doro ay hindi na lamang sariling damdamin. Ito ay pinapalakas ng isang mas madilim na puwersa. Umalis na kayo, maring sabi ni Aling Sela. Ngayon ay may kakaibang tapang sa kanyang tinig. Wala kayong mapapala rito kung hindi kayo titigil. Nagulat ang mga tao sa kanyang tono. Isa-isa silang umatras, hindi lamang dahil sa kanyang sinabi, kundi dahil sa hindi maipaliwanag na takot na biglang bumalot sa paligid. Ngunit bago tuluyang umalis, lumapit si Mang Doro at bumulong. Hindi ito matatapos, sabi niya. Malalaman ko rin ang sikreto mo. Umalis siya kasama ang iba. Naiwang mag-isa si Aling Sela sa harap ng kanyang kubo. Tahimik niyang hinawakan ang maliit na kahon sa loob ng kanyang damit. Hindi lang ito tungkol sa akin, sabi niya sa sarili. May mas malaki pang laban. Sa gabing iyon, hindi siya natulog agad. Umupo siya sa tabi ng kanyang lampara, nag-iisip. Hindi na sapat ang maging mabait lamang. Kailangan na rin niyang maging matatag. At sa unang pagkakataon, naisip niya, kung darating ang laban, handa ba siyang harapin ito? Sa labas ng kanyang kubo, ang hangin ay muling umihip. At sa dilim, ang mga matang mapula ay patuloy na nagmamasid. Hindi nakatulog ng maayos si Aling Sela ng gabing iyon. Sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, bumabalik ang alaala ng mapupulang matang kanyang nasilayan, mga matang hindi nagmula sa tao, kundi sa isang puwersang mas malalim at mas mapanganib. Pagsikat ng araw, tahimik siyang bumangon. Hindi tulad ng mga nakaraang araw na puno ng pag-asa ang kanyang kilos, ngayon ay may halong bigat ang bawat galaw. Ngunit sa kabila nito, nanatili ang kanyang determinasyon. Hindi ako uurong, mahina niyang sambit. Kinuha niya ang maliit na kahon at inilabas ang 3 mahiwagang bato. Pinagmasdan niya ang mga ito, ang berdeng kumikislap ng banayad, ang asul na tila may lalim na parang karagatan, at ang dilaw na nagbibigay ng mainit na liwanag. Kung ito ang sandata ko, sabi niya, kailangan kong matutunan kung paano ito gamitin ng tama. Sa pagkakataong iyon, naalala niya ang sinabi ni Lyra, magtiwala sa puso. Dahan-dahan niyang hinawakan ang berdeng bato. Pumikit siya at sinubukang damhin ang enerhiyang nagmumula rito. Sa una,
wala siyang naramdaman. Ngunit makalipas ang ilang sandali, may banayad na init na kumalat mula sa kanyang palad papunta sa kanyang buong katawan. Unti-unti, naramdaman niyang lumalakas ang kanyang katawan, hindi lamang pisikal, kundi pati ang kanyang loob. Sumunod niyang hinawakan ang asul na bato. Sa sandaling iyon, tila luminaw ang kanyang isipan. Ang mga takot na kanina'y bumabagabag sa kanya ay tila napalitan ng malinaw na pag-unawa. Hindi ko kailangang matakot, bulong niya. Kailangan kong maghanda. Sa huli, hinawakan niya ang dilaw na bato. Isang kakaibang pakiramdam ng kapanatagan ang bumalot sa kanya. Tila may nagsasabing hindi siya pababayaan. Ngunit kasabay nito ay may isang pangitain na biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang madilim na bahagi ng kagubatan. Isang kuweba na napapalibutan ng tuyong mga puno. At sa loob nito, ang nilalang na may mapupulang mata. Mas malinaw na ngayon ang anyo, mas mabigat ang presensya. Napaatras si Aling Sela at napabukas ng mata. Doon, hingal niyang sabi. Doon siya nagtatago. Sa unang pagkakataon, hindi na lamang siya tumutugon sa panganib. Unti-unti na niyang nauunawaan ito. Lumipas ang araw na iyon na mas naging maingat siya sa kanyang mga kilos. Hindi siya nagtagal sa kagubatan at mas piniling manatiling malapit sa baryo. Ngunit habang siya'y naglalakad pa uwi, may napansin siyang kakaiba. Ang ilang halaman sa gilid ng daan ay tila nalalanta, hindi dahil sa init, kundi dahil sa isang uri ng enerhiyang hindi niya maipaliwanag. At sa lupa, may bakas ng tila na sunog, ngunit walang apoy. Unti-unti na siyang lumalapit, bulong niya. Pagdating niya sa kubo, agad niyang isinara ang pinto at inayos ang kanyang mga gamit. Hindi na sapat ang maghintay lamang. Kailangan na niyang maghanda. Sa gabing iyon, habang siya'y tahimik na nakaupo, may narinig siyang mahinang katok. Kumatok muli. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto. Sino yan? Tanong niya. Isang kaibigan, sagot ng tinig. Maingat niyang binuksan ang pinto at sa kanyang harapan ay isang maliit na anyo na nagliliwanag. Si Lyra. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama na siya. Isang maliit na lalaking may matibay na tindig, bagamat halatang hindi pa ganap ang kanyang lakas. Oro, bulong ni Aling Sela. Ngumiti ang duwende. Ako nga. Lumapit si Lyra. Wala na kaming oras, Aling Sela. Ang nilalang na iyon ay muling lumalakas. At sa pagkakataong ito, hindi na lamang niya kami ang target. Kundi pati ako, dugtong ni Aling Sela. Tumango si Oro. Dahil nasa iyo ang bahagi ng kapangyarihang hinahanap niya. Tahimik ang sandali. Kung ganoon, sabi ni Aling Sela habang hinahawakan ng kahon, handa akong harapin ito. Nagkatinginan sina Lyra at Oro, may bahid ng paghanga at pag-asa sa kanilang mga mata. Hindi ka namin pababayaan, sabi ni Lyra. Ngunit tandaan, dagdag ni Oro, ang tunay na laban ay hindi lamang lakas laban sa lakas. Ito ay laban ng kalooban. Sa labas ng kubo, ang hangin ay biglang umihip ng malakas. At sa kalayuan, isang mahinang ungol ang umalingaw-ngaw mula sa kagubatan. Ang laban ay papalapit na. At sa unang pagkakataon, si Aling Sela ay hindi na lamang tagamasid ng kanyang kapalaran. Siya na mismo ang haharap dito. Madilim pa ang kalangitan nang magpasya sina Aling Sela, Lyra at Oro na umalis patungo sa kailaliman ng kagubatan. Ang hangin ay malamig at mabigat, tila may dalang babala sa bawat pagaspas ng dahon. Sa pagkakataong iyon, hindi na nag-iisa si Aling Sela.
Sa kanyang magkabilang tabi ay ang mag-asawang duwende. Maliit man sa anyo, ngunit taglay ang kapangyarihan at karunungan na hindi kayang sukatin ng paningin. Kailangan nating makarating sa kuweba bago pa tuluyang lumakas ang nilalang, sabi ni Oro habang naglalakad sila sa makitid na landas. Tahimik na tumango si Aling Sela. Nakikita ko ang lugar na iyon sa aking isipan, sagot niya. Parang tinatawag ako roon. Hindi ka lamang tinatawag, sabi ni Lyra. Ikaw ay hinahamon. Habang papalalim sila sa kagubatan, unti-unting nagbago ang paligid. Ang dating lunti ang mga puno ay tila naging tuyot at baluktot. Ang lupa ay nagiging madilim at ang hangin ay may dalang kakaibang amoy, tila usok at pagkabulok. Dito nagsisimula ang kanyang saklaw. Mahina, ngunit matatag na, sabi ni Oro. Biglang may narinig silang kaluskos mula sa mga palumpong. Agad na tumigil si Aling Sela at hinigpitan ng hawak sa kanyang itak. Hindi tayo nag-iisa, bulong niya. Mula sa dilim, lumitaw ang mga aninong gumagalaw, hindi ganap na anyo, ngunit sapat upang maramdaman ang panganib. Ang mga ito ay tila nilalang na gawa sa usok at galit. Mga alagad niya, sabi ni Lyra. Pinadala upang hadlangan tayo. Lumapit ang mga anino, paikot na pumapaligid sa kanila. Manatili kang kalmado, sabi ni Oro kay Aling Sela. Gamitin mo ang iyong natutunan. Huminga ng malalim si Aling Sela. Inilabas niya ang berdeng bato at mahigpit itong hinawakan. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang bumalik ang lakas sa kanyang katawan. Hindi ako matatakot, mariin niyang sabi. Biglang sumugod ang isa sa mga anino. Sa isang mabilis na galaw, umiwas si Aling Sela at itinulak ito gamit ang kanyang itak. Ngunit sa halip na dugo, ang anino ay tila naghiwa-hiwalay at muling nabuo. Hindi sapat ang pisikal na lakas, sigaw ni Lyra. Kailangan mong gamitin ang iyong loob. Agad na hinawakan ni Aling Sela ang asul na bato. Pumikit siya sandali at pinakalma ang kanyang isipan. Hindi sila totoo, sila ay takot, bulong niya. Pagmulat niya, mas malinaw niyang nakita ang galaw ng mga anino. Ang kanilang anyo ay nagiging marupok sa tuwing siya'y nananatiling kalmado. Ngayon, sigaw ni Oro. Sa pagkakataong iyon, inilabas niya ang dilaw na bato. Isang liwanag ang sumabog mula sa kanyang kamay. Hindi nakakasilaw, kundi mainit at matatag. Ang mga anino ay napaatras. Unti-unti, naglaho ang mga ito, tila tinatangay ng hangin. Tahimik ang paligid matapos ang sagupaan. Napahinga ng malalim si Aling Sela. Ito pala ang ibig sabihin ng inyong ibinigay sa akin. Lumapit si Lyra at ngumiti. Hindi ka lamang tumatanggap ng kapangyarihan, natututo kang gamitin ito. Ngunit hindi pa ito ang tunay na laban, dagdag ni Oro. Ito'y simula pa lamang. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Habang papalapit sila sa kuweba na nakita ni Aling Sela sa kanyang pangitain, lalong bumibigat ang hangin. Ang lupa ay tila kumikilos at ang mga puno ay parang yumuyuko sa isang hindi nakikitang puwersa. Hanggang sa marating nila ang bungad ng kuweba. Ito ay mas malaki at mas madilim kaysa sa kanyang inakala. Mula rito ay lumalabas ang malamig na hangin na tila may kasamang bulong. Mahina, ngunit puno ng galit. Diyan siya naroroon. Mahina, ngunit tiyak na sabi ni Aling Sela. Nagkatinginan sina Lyra at Oro. Kapag pumasok tayo riyan, sabi ni Lyra, wala nang balikan. Tumingin si Aling Sela sa loob ng kuweba. Sa kabila ng takot, may apoy na nag-aalab sa kanyang dibdib. Isang lakas na hindi niya kailanman inakala na taglay niya.
Kung hindi natin ito haharapin, sabi niya, lalo lamang itong lalakas. Huminga siya ng malalim. At mas maraming masasaktan. Tahimik na tumango ang dalawang duwende. Sabay-sabay silang humakbang papasok sa dilim. At sa kailaliman ng kuweba, ang mapupulang mata ay muling nagliwanag, handa na sa kanilang pagdating. Sa kanilang pagpasok sa kuweba, agad na binalot sina Aling Sela, Lira at Oro ng isang malamig at mabigat na hangin. Ang liwanag mula sa labas ay unti-unting nawala at ang paligid ay nilamon ng dilim na tila may sariling buhay. Sa bawat hakbang nila, ang tunog ng kanilang paglakad ay umaalingaw-ngaw, malalim, mabagal, at tila may sumasagot mula sa kailaliman. Mag-ingat, mahina ngunit matatag na sabi ni Oro. Nararamdaman na niya tayo. Humigpit ang hawak ni Aling Sela sa maliit na kahon. Sa kanyang dibdib ay naroon ang halo-halong damdamin, takot, kaba, ngunit higit sa lahat, ang matibay na hangaring wakasan ang panganib. Habang papalalim sila, napansin nilang ang mga pader ng kuweba ay tila may mga ukit, mga simbolong hindi pangkaraniwan. Ang ilan ay kahawig ng mga sinaunang marka, habang ang iba ay tila bakas ng isang puwersang hindi maintindihan. Ano ang mga ito? Tanong ni Aling Sela. Mga tanda ng kanyang kapangyarihan, sagot ni Lira. Dati itong isang lugar ng balanse, ngunit ngayon ay kanyang pinabago. Biglang may narinig silang malalim na ungol. Tumigil sila. Mula sa kailaliman ng kuweba, unti-unting lumitaw ang isang liwanag, ngunit hindi ito katulad ng liwanag ng araw. Ito ay mapula, tila nag-aalab at may kasamang init na hindi nagbibigay ng ginhawa kundi babala. At sa gitna ng liwanag na iyon, lumitaw ang nilalang. Mas malinaw na ngayon ang kanyang anyo. Mataas, baluktot ang katawan at ang kanyang mga mata ay nagliliyab na parang apoy. Ang kanyang balat ay tila gawa sa anino at ang kanyang presensya ay nagpapabigat sa hangin. Sa wakas, malalim at malamig ang tinig nito. Dumating ka rin. Napahinto si Aling Sela, ngunit hindi siya umatras. Ako ang hinahanap mo, sabi niya, bagamat may bahid ng kaba ang kanyang tinig. Hindi ikaw, sagot ng nilalang, kundi ang dala mo. Unti-unting lumapit ang nilalang. Sa bawat hakbang nito, ang lupa ay tila nanginginig. Ang kapangyarihang iyon ay hindi para sa iyo. Dagdag nito, ibalik mo sa akin at ililigtas kita sa kapahamakan. Huminga ng malalim si Aling Sela. Hindi ko ito ibibigay, mariin niyang sagot, hindi sa isang nilalang na gumagamit ng takot at kasamaan. Nagbago ang anyo ng nilalang, lalo itong naging mabigat, mas mapanganib. Kung ganoon, galit nitong sabi, pipilitin kitang sumunod. Sa isang iglap, kumalat ang mga anino sa paligid, tila mga alon ng dilim na handang lamunin ang lahat. Ngayon! Sigaw ni Oro. Agad na inilabas ni Aling Sela ang berdeng bato. Nararamdaman niyang bumalik ang kanyang lakas, ngunit hindi ito sapat laban sa ganitong uri ng kalaban. Sumunod niyang hinawakan ang asul na bato. Sa gitna ng kaguluhan, pinilit niyang manatiling kalmado. Hindi ako matitinag, bulong niya. Ngunit ang nilalang ay malakas. Mas malakas kaysa sa kanyang inaasahan. Unti-unting lumalapit ang mga anino at ang liwanag mula sa dilaw na bato ay tila nahihirapang labanan ng dilim. Aling Sela, sigaw ni Lira, hindi sapat ang lakas lamang. Sa sandaling iyon, naalala niya ang lahat, ang kanyang buhay ng paghihirap, ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagtulong sa kapwa kahit walang kapalit. At bigla niyang naunawaan. Hindi ito laban ng kapangyarihan. Mahina niyang sabi,
Ito ay laban ng puso. Mahigpit niyang hinawakan ang 3 bato sabay-sabay. Sa kanyang dibdib, may liwanag na unti-unting lumalakas. Hindi mula sa mga bato, kundi mula sa kanyang sariling kalooban. Hindi ako matatakot sa iyo, mariin niyang sabi habang nakatingin sa nilalang. Dahil ang kabutihan ay hindi mo kayang talunin. Sa sandaling iyon, sumabog ang isang malakas na liwanag mula sa kanyang katawan. Ang mga anino ay napaatras. Ang nilalang ay napahinto. Ano ito? Bulong nito may halong galit at takot. Ang liwanag ay hindi lamang basta enerhiya. Ito ay puno ng alaala, ng sakripisyo, at ng kabutihan na hindi matitinag ng dilim. Ngunit kahit napaatras ang nilalang, hindi pa ito tuluyang natalo. Unti-unti itong muling tumayo, mas galit kaysa dati. Hindi pa tapos, malamig nitong sabi. Sa gitna ng kuweba, nagkaharap ang liwanag at dilim. Parehong matatag, parehong hindi sumusuko. At si Aling Sela, sa unang pagkakataon, ay ganap ng handa. Ngunit ang tunay na wakas ng laban ay hindi pa dumarating. Naglalaban ang liwanag at dilim sa kailaliman ng kuweba, isang tagpo na tila lampas sa karaniwang mundo ng tao. Sa isang panig ay si Aling Sela, tanga ng lakas ng kabutihan at mga biyayang ipinagkaloob sa kanya. Sa kabilang panig naman ay ang nilalang na matagal nang naghasik ng takot at kasamaan sa kagubatan. Humigpit ang hawak ni Aling Sela sa 3 bato. Ang liwanag na nagmumula sa kanyang kalooban ay patuloy na lumalakas, ngunit dama niyang unti-unti rin itong kumukupas. Hindi ito magtatagal. Bulong niya. Lumapit si Oro sa kanyang tabi. Ang kapangyarihang ginagamit mo ay hindi basta-basta. Ito'y kumukuha rin ng lakas mula sa iyong sarili. Alam ko, sagot ni Aling Sela, ngunit hindi ako titigil. Samantala, ang nilalang ay unti-unting bumabawi. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab muli at ang mga anino sa paligid ay nagsimulang muling kumilos. Hindi mo ako matatalo, malamig nitong sabi. Ako ay bahagi ng takot ng mundong ito. Habang may takot, ako'y mananatili. Napatingin si Aling Sela sa nilalang. Sa kanyang puso, may isang bagay na unti-unting lumilinaw. Kung ganoon, sabi niya, hindi kita lalabanan sa paraan na inaasahan mo. Napakunot ang noo ng nilalang. Ano ang ibig niyang sabihin? Sa halip na sumugod, ibinaba ni Aling Sela ang kanyang itak. Pinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan ang liwanag sa kanyang loob na kumalat. Hindi bilang sandata, kundi bilang yakap. Naalala niya ang bawat pagkakataon na siya'y tumulong, ang mga batang kanyang pinakain, ang mga kapitbahay na kanyang tinulungan, at ang mga simpleng kabutihang kanyang ginawa ng walang kapalit. Ang mundo ay hindi lamang binubuo ng takot, mahinahon niyang sabi. Ito rin ay binubuo ng pag-asa. Sa sandaling iyon, ang liwanag mula sa kanyang katawan ay nagbago. Hindi na ito marahas o sumasabog, ito ay naging banayad, ngunit mas malalim at mas makapangyarihan. Ang mga anino ay unti-unting umatras. Ang nilalang ay napaatras din, tila nahihirapang manatili sa harap ng ganitong uri ng liwanag. Hindi, bulong nito. Hindi ito maaari. Lumapit si Lyra at sumigaw. Aling Sela, ngayon na. Ngunit si Aling Sela ay nanatiling nakapikit. Hindi ko siya wawasakin, sabi niya. Palalayain ko siya. Sa kanyang huling lakas, pinakawalan niya ang liwanag mula sa kanyang puso, isang liwanag na hindi nananakit, kundi nagpapalaya. Tinamaan nito ang nilalang.
Sa halip na sumigaw sa sakit, ang nilalang ay napahinto. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nagbago. Mula sa mapulang apoy, naging maputlang liwanag. Ano? Ang ginagawa mo? Mahina nitong sabi. Pinapaalala ko sa iyo kung ano ang nawala sa iyo, sagot ni Aling Sela. Sa sandaling iyon, ang anyo ng nilalang ay nagsimulang magbago. Ang kanyang baluktot na katawan ay unti-unting tumuwid at ang kanyang anyo ay tila naging mas malinaw, hindi naganap na anino. Ngunit kapalit nito, ang lakas ni Aling Sela ay mabilis na nauubos. Aling Sela! Sigaw ni Oro. Ngunit huli na. Sa kanyang huling paghinga, ngumiti siya. Kung ito ang kapalit ng kapayapaan, tatanggapin ko, mahina niyang sabi. Unti-unti siyang napaluhod. Ang liwanag ay tuluyang kumalat sa buong kuweba at sa isang iglap, ang kadiliman ay naglaho. Tahimik. Walang anino. Walang galit. Tanging liwanag. Sa gitna nito, ang nilalang ay nakatayo. Hindi na bilang isang halimaw, kundi bilang isang nilalang na tila napalaya mula sa matagal na pagkakakulong. At sa harap nito, si Aling Sela ay nakahandusay, walang malay at tila wala ng lakas. Lumapit sina Lira at Oro, puno ng pangamba. Hindi pa ito ang wakas, bulong ni Lira. Ngunit malinaw sa kanilang dalawa, may kapalit ang ginawang sakripisyo ni Aling Sela. At ang tanong na nananatili, siya ba ay muling babangon? O ang kanyang kabutihan ang magiging huling liwanag na magbibigay ng kapayapaan sa kagubatan? Matapos ang matinding sagupaan sa kailaliman ng kuweba, ang katahimikan ay tila isang bihirang biyaya. Wala na ang mabibigat na anino, wala na ang malamig na presensya ng dilim, tanging banayad na liwanag ang nananatili, tila muling humihinga ang kagubatan. Sa gitna ng liwanag na iyon, nakahandusay si Aling Sela. Lumapit sina Lira at Oro, puno ng pag-aalala. Ang kanilang mga munting kamay ay marahang inilapat sa dibdib ng matanda, tila hinahanap ang natitirang lakas sa kanyang katawan. Mahina ang kanyang hininga, sabi ni Oro, bakas ang lungkot sa kanyang tinig. Ngunit naroon pa, sagot ni Lira. Hindi pa siya tuluyang nawawala. Sa paligid nila, ang liwanag na nagmula sa sakripisyo ni Aling Sela ay unti-unting umiikot, tila may sariling layunin. Ito ay hindi nawawala, bagkus ay nagiging mas malambing, mas mapayapa. At sa gitna nito, ang dating nilalang ng kadiliman ay nakatayo. Hindi na mabigat ang anyo, hindi na nakakatakot. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagliliyab, kundi puno ng pagkalito at tahimik na pagsisisi. Ano ang nangyari sa akin? Tanong nito. Tila unang beses muling nakaramdam. Lumapit si Lira at tumingin dito ng may pag-iingat, ngunit wala nang bakas ng galit sa kanyang mga mata. Pinalaya ka, sagot niya. Hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi sa pamamagitan ng kabutihan. Tahimik na napatingin ang nilalang kay Aling Sela. Siya ang gumawa nito? Tumango si Oro. Ibinigay niya ang lahat upang maibalik ang balanse. Sa sandaling iyon, lumuhod ang nilalang sa tabi ni Aling Sela. Marahan nitong inilapit ang kamay nito sa kanya. Hindi upang saktan, kundi upang magbalik. Kung may natitira pa sa aking kapangyarihan, sabi nito, gagamitin ko ito upang ibalik ang kanyang lakas. Nagkatinginan sina Lira at Oro. Sa unang pagkakataon, nakita nila ang pagbabago. Ang dilim ay hindi na nangingibabaw. Gawin mo, sabi ni Lira. Isang banayad na liwanag ang lumabas mula sa kamay ng nilalang, iba sa dating pulang apoy. Ito ay maputi, tahimik
at puno ng pagnanais na itama ang nakaraan. Unti-unti nitong tinakpan ang katawan ni Aling Sela. Lumipas ang ilang sandali. Tahimik. Hanggang sa marahang gumalaw ang kanyang mga daliri. Buhay siya! Sigaw ni Oro. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Aling Sela. Ang kanyang paningin ay malabo sa una, ngunit unti-unting luminaw. Nasaan ako? Mahina niyang tanong. Ngumiti si Lyra, may luha sa kanyang mga mata. Narito ka pa rin, at ligtas ka na. Napatingin si Aling Sela sa paligid. Ang kuweba ay hindi na madilim. Ang mga pader ay tila nabuhay muli at ang hangin ay magaan na. At sa kanyang tabi, ang nilalang na dati kinatatakutan ay nakatingin sa kanya, hindi na bilang kaaway, kundi bilang isang nilalang na may bagong simula. Salamat, mahiya nitong sabi. Hindi nagsalita si Aling Sela. Sa halip, ngumiti siya. Isang simpleng ngiti na puno ng pag-unawa. Makalipas ang ilang araw, ang kagubatan ay tuluyang nagbalik sa kanyang dating sigla. Ang mga puno ay muling sumigla, ang mga ibon ay nagbalik, at ang hangin ay muling naging magaan. Sa baryo, napansin ng mga tao ang pagbabago kay Aling Sela. Hindi lamang sa kanyang kabuhayan, kundi sa kanyang presensya. Mas naging payapa siya, mas naging matatag, at higit sa lahat, mas naging inspirasyon sa lahat. Si Mang Doro, na minsang pinangunahan ng kasakiman, ay tahimik na lumapit sa kanya isang araw. Aling Sela, sabi nito, may halong hiya. Patawad. Tumingin siya rito, walang galit. Ang pagbabago ay laging may pagkakataon, sagot niya. Mula noon, unti-unting nagbago ang baryo. Ang mga tao ay natutong magtulungan, magbahagi, at maging mas maunawain sa isa't isa. At sa kagubatan, sina Lyra at Oro ay patuloy na nagbabantay, hindi na sa anino ng takot, kundi sa liwanag ng balanse. Si Aling Sela, ang simpleng matandang mag-uuling, ay naging simbolo ng isang katotohanang hindi kumukupas. Na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa salapi o kapangyarihan, kundi sa kabutihang handang isakripisyo ang sarili para sa kapakanan ng iba. At sa bawat pag-usbong ng bagong araw, ang kanyang kwento ay patuloy na nagbibigay liwanag, hindi lamang sa kagubatan kundi sa puso ng bawat taong handang makinig. Wakas,